Okay guys, no, mayroon tayo ditong thermistor sensor, no. So ito po ay gamit ng mga washing machine natin na may mga heater, no, yung mga front load, yung mga LG na steam technology, no. Yung may mga heater guys, gamit po nila ito yung thermistor sensor, no. So ang naging error nito guys, pag ganito ang problema ay TE, no, TE error. Ngayon ipakita ko po sa inyo kung ano ang tamang reading ng thermistor sensor, no, ng ating automatic washing machine. So ito po ay common, no, common sa lahat, no, sa front load man or top load, no. So bago ang lahat guys, sa may mga katanungan pala, no, about sa automatic washing machine, sa may mga queries guys, follow nyo lang po yung aming Facebook page, Norcher Repair Shop, no. Doon po kayo mag-message sa amin para mabilis namin kayong ma-replyan, no. Kung may mga question kayo about sa mga na-vlog natin or sa mga videos or about sa problema ng inyong mga washing machine guys, message po kayo dyan sa aming Facebook page, no. Sasagutin po namin kayo, no. I-follow nyo na rin po guys yung ating Facebook page na Norcher Repair Shop, kasi ang ibang video namin guys doon na rin namin ina-upload sa aming Facebook page, no. Yung mga iba na hindi na namin na-upload dito, doon po namin ina-upload sa aming Facebook page guys, no. So ayan. So ngayon guys, ayan po, no, ang ating Facebook page, no. Ayan. Ayan. So ito yun guys, no, ang tinatawag na thermistor sensor, no. Ito po yun, no. So may nag-comment kasi sa atin nakaraan kung ano ang tamang reading nito, no. So ang gumagamit nito guys, ulitin ko po, ito po ay ginagamit ng LG, no. LG top load, LG front load, no. Ayan, ang gumagamit nito. So lahat na may heater guys, gumagamit sila ng thermistor sensor, no. So ito po yung thermistor sensor kung tawagin, no. So ang error nito guys na binibigay sa ating mga washing machine ay yung TE error, no. Yun po ang error na nilalabas nito, no. So ito guys, ang sukat nito guys common lang, no. Itong mga ganitong parts, ang reading lang nito guys, no. So i-reveal po natin na ang tamang reading ng ganitong sensor para ma-consider natin siya na good ay 30 to 45 ohms, no. So ito guys, susukatin natin para makita nyo, no. Ayan. So lalagyan natin ng ilaw kung makikita, no. Ayan. Susukatin po natin, no, para makita nyo po yung tamang reading nitong sensor nito, no. So ayan. Sukatin lang natin. Ngayon, ilagay natin sa easy yung ano, no, sa resistance ang ating tester, no. Ilagay natin sa resistance. Ayan. Ayan. So sukatin natin siya. Ayan. So kung mapansin nyo guys, nasa 41 kilo ohms. So hindi ohms pala ang sukat nito guys, kilo ohms, no, kilo ohms. So, ang good reading po ng ganitong sensor guys, nagre-range siya ng 30 hanggang 45 kilo ohm. So, pag na-read nyo yung ganitong sensor from 30 to 45 kilo ohms ay good pa po, no. So, ibig sabihin, hindi pa siya sira, no. Tulad yan, ito guys, 41. So, ang best reading niya talaga, pag bago, nasa 40 to 45 yan. Pag bago yung ating thermistor sensor yan. Kung mapansin nyo, yan po ang tamang reading guys, no. Yan, ulitin natin. Ayan. Ayan guys, no. Kilo ohms po ang nare-read natin, no. So ang tamang sukat po guys ng ating thermistor sensor para masabi natin na ito ay good, ito po ay 30 hanggang 45 kilo ohms, no. So sa nag-message sa atin, hindi ko na lang matandaan yung pangalan, no. Sir, ito na po sir yung tatanungan nyo kung ano ang tamang reading ng ating thermistor sensor, no. Sa lahat po ng ating washing machine na mayroong heater, no, na gumagamit ng thermistor sensor, ganun po guys ang reading na nakukuha natin. Ayan. So sa mga followers ko pala or sa mga bago nating subscriber, i-follow nyo rin po ang aming Facebook page sa Norcher Repair Shop para kung kayo ay may katanungan, mabilis namin kayo ma-replyan guys, no. Message po kayo direct sa amin sa aming Facebook page, no. Kung ikaw man ay bagong technician or new technician ka,
na hindi mo pa, marami kang tanong guys, message nyo lang ang aming Facebook page, no? Sasagutin namin kayo. Okay guys, maraming salamat sa panonood. Bye-bye.